MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Kaway-kaway mga tito, tita. Kapansin ba ka? Ang lawas na to. Dahil nang nilihukan karon. Lisod makatulog. Wala si ma'am? Wala po. Kaya basic signs of body aging na. Tungod kay kulang ng vitamin D3. Kulang ng vitamin D3, take 40D. Na ay vitamin D that helps improve mobility, sleep, digestion, and reduce risks of age-related diseases. Russell. Ay, hello. Ng Arnament. At James. Dayo. Bye. Ganina ni, sinyas ko ni mo ko. Gamit mo ko. Kusog kayo? Another segment, no? Sa ating palatuntunan, liwanag at mga sagot katoliko. Ito pa din, ang kapatid ninyo, kapatid na Silbert, no? Alias Veritas, ang servant, no? Ang sugo ninyo, okay, sa palatuntunan ito. Ano ba ang ating tatalakayin ngayon? Okay? Ang ating tatalakayin ngayon ang tungkol sa yung sino ang totoong kinokomisyon. Okay? Sino ang totoong kinokomisyon ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ba yung kinokomisyon? Yung binigyan niya ng authority sa pangangaral. Okay? Sino ang binigyan niya ng authority sa pangangaral? Dahil batay sa Biblia, okay, batay sa Biblia, hindi po lahat, no, ang binigyan ng authority sa ating Panginoon na maghahayag ng kaniyang mga salita. Importante po dito ang authority, mga kapatid at mga magulang. Bakit importante ang yung tinatawag nating authority principle o authority argument, no? Dahil tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Nang kahit na sino na lang ang magtuturo o mag-interpret sa Biblia, ang mag-uunawa sa Biblia, no? Ano ba ang nangyayari sa ating mundo ngayon kung ang pag-uusapan relihiyon o paniniwala? Tandaan natin, iisa lang ang ating Biblia. Iisa lang ang ating Biblia. Pero hati-hati tayo o hindi tayo nagkakaisa sa kung paano ituro itong iisang Biblia. Divided po tayo. Okay. May nagsabi sa akin na okay lang yan, Veritas, dahil ang ating simbahang Katoliko mismo nagtuturo na yung tinatawag na unity in diversity. Ibig daw sabihin, kahit na hindi tayo nagkakaisa sa isang grupo, no? Pero iisa lang ang ating pinaniniwalaan ng Diyos. Diversity, ibig sabihin, iba-ibang pangkat, iba-ibang grupo, pero iisa lang ang pinaniniwalaan ang Diyos. Okay, yun ang salita o nasa isip ng nagsabi sa akin nito. Okay. At nag-reply ako, nag-response ako sa kanyang sinasabi. Okay. Okay. Naniniwala naman ako, no, sa sinabi ng catechism natin, yung tinawag na unity in diversity. Pero paliwanag natin kung ano ba ang ibig sabihin ng simbahan sa kaniyang aral tungkol sa unity in diversity. Ito ba ay unawaing iba-iba ang paniwala? Iba-ibang pangkat,
then iba-iba din ang paniniwala, hindi katulad, may contradiction. Sa palagay ko, hindi. Dahil kung yun ang unawa natin na yung unity, pagkakaisa sa iba-ibang pangkat o unity in diversity, naniniwala akong hindi iyan ibig sabihin na hindi magkakaisa sa paniniwala. Dahil kung yan ang interpretation natin sa unity in diversity, lilitaw na sasalungat ito sa sinabi ng Apostol Pablo na iisa lang ang paniniwala. One faith. No? Ephesians chapter 4, verse 4 to 5. Now, maaring pareho tayo ng sinasamba ang Diyos sa langit, pero ang ating paniwala sa Diyos dapat iisa, hindi salungatan. Dapat nagkakaisa tayo sa paniniwala. No? Ibig sabihin, yung unity in diversity na tinuro ng simbahan, katulad iyan sa simbahang Katoliko dito sa Pilipinas, may simbahan din sa Amerika, Catholic din, isang paniwala lang, no? Hindi nagsasalungatan. At isa lang ang yung tinatawag nating kinikilalang universal pastor, yung tinawag nating representative of Jesus Christ, na sa ating paniwala yung tungkulin ng Santo Papa. Dahil yung tungkulin ng Santo Papa, ito ang tungkulin ni Pedro na direktamenteng kinokomisyon ng Panginoong Jesucristo na tatrabaho sa kaniyang gawaing pagka-universal pastor. Yung sinabihan niya si Pedro, Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Ito ang tungkulin ni Pedro na si Kristo o ang Diyos mismo ang gumawa, na ito ang dapat pagkakaisahan natin, ang tungkuling ito. At sa napag-alaman natin, only the Roman Catholic Church ang sumunod nito. Di ba? Dahil malinaw naman kung unawain natin ng tama ang sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro sa Juan 21:15 hanggang 17, ang linaw. Pinahiwatig ni Kristo na si Apostol Pedro ang gagawa sa tungkuling chief pastor o universal pastor. Si Kristo ang pinaka-ulo o pinaka-chief dahil siya ang founder at maaari ding tawaging siya ang hari. Pero, ito ang pero, sino ang tatrabaho sa kaniyang pagka-visible pastor? No? Dahil dito sa lupa, may visible pastor, kailangan na yan. No? Katulad sa Matandang Tipan, sa Old Testament. Kahit na ang Diyos sa langit, ang pinaka-ulo, pinaka-highest, pero may representative siya dito sa lupa. Yung tinawag nating visible pastor o visible shepherd o yung representative ng Diyos. Katulad ni Moises, no? Sa Exodo Kapitulo 7, versikulo 1, Exodo 7, versikulo 1, sinabihan ng Diyos si Moises na, Moises, gawin kitang parang Diyos sa harap ni Paraon. Sa ibang salin, Moises, gawin kitang Diyos sa harap ni Paraon. Hindi ito unawaing maging Diyos na sa uri ang si Moises, no? Ang ibig lang sabihin ng Diyos na ginawa siyang representative dahil siya ang magsasalita sa salita galing sa Diyos. Diba? Yun, para siyang Diyos dito sa lupa. No? Ginawa siyang parang Diyos
dito sa lupa, hindi ibig sabihin na maging Diyos na sa uri si Moises na hindi na siya, wala na siyang kamatayan, ano ba, no? Espiritu na siya, o yung lahat na kalikasan ng Diyos. No? Hindi po ibig sabihin na lahat ng kalikasan ng Diyos nasa kay Moises na. Ang ibig sabihin lang, sa sinabi ng Diyos kay Moises sa Exodus 7:1 na Moises, gawin kitang Diyos sa harap ni Paraon, ibig sabihin lang nito, ginawa siyang representative sa Diyos. Dahil ang mga sasabihin niya, ang mga sasalitain niya, okay, galing sa Diyos, no? Mga kapatid at mga magulang. So yun, no? So kahit na ang Diyos ang pinakaulo o pinaka-head, nandoon siya sa langit, magpili pa rin siya ng makitang head dito sa lupa. Yung tinawag nating visible head, katulad ni Moises. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Ganon din pagdating ng New Covenant. Si Jesus Christ ang pinakaulo dahil siya ang king, siya ang hari. Pero may representative siya. Katoliko lang ang nagtuturo nito. Baka iisipin ninyo, okay, gawa lang ang aral na iyan. Hindi iyan mabasa sa Biblia na may representative si Jesus Christ dito sa lupa. Hindi naman sinabi o hindi naman inaral o tinuro ng simbahang Katoliko na mabasa litra por litra ang salitang representative. Katulad lang ito sa salitang Trinity. Okay, totoong hindi mabasa ang salitang Trinity sa loob ng Biblia, pero ang ibig sabihin nito nasa Biblia ay yung paniwalang iisang Diyos sa tatlong persona. Dahil Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo. Pero hindi sila tatlong Diyos, kundi iisa lang. Pinahiwatig ito ng Panginoong Jesucristo sa Juan 10:30 nang sinabi niya, ang Ama at ako ay iisa. Malinaw naman na hindi iisa sa persona dahil iba naman ang Ama, iba naman ang Anak. So ang ibig sabihin sa pagkaisa nila, isa yung nature nila o kalikasan nilang Diyos. Iisa lang. No? Yun. At sa pagbantay ng tupa, no? Nagkakaisa sila. Shepherding the flock. Ang Iglesia ni Cristo, ni Felix Manalo at Jehovah's Witness, sabi nila, nagkakaisa lang daw si Cristo at ang Ama sa pag-shepherd sa flock, yung pagbabantay sa tupa. Hindi po sinabi sa Biblia na sa pagbantay lang sa tupa o yung tinawag nating shepherding the flock, nagkakaisa ang Ama at Anak. Hindi po sinabi sa Biblia na sa ganong paraan lang sila nagkakaisa. Hindi po ganon. Walang sinabi ang Biblia, no? Dagdag na aral iyan, no, sa Christianity kung sabihin nating nagkakaisa lang ang Ama at Anak sa pagbantay sa tupa o yung shepherding the flock. Hindi po sinabi na sa ganiyang paraan lang sila nagkakaisa. Hindi po ganon. Walang the word only. One sila sa shepherding the flock, no? At sa Catholic interpretation, aral o turo, pati sa kalikasang Diyos, iisa sila. Dahil hindi naman natin ma-disregard o ma-deny ang divinity of Jesus Christ. Ang klarong-klaro sa Biblia. Hebrews chapter 1 verse 8. Juan 1:1 pa lang. Sinabi na ang word na personal word of God. Diyos ang sinabi. At ang Ama, Diyos din. Pero hindi ito unawaing dalawa na o tatlo na ang Diyos dahil may sinabi si Kristo, iisa lang kami. Pero hindi tinukoy niya sa persona, kundi sa pag-shepherd sa flock o pagbantay sa tupa at sa kalikasang Diyos dahil iisa lang ang Diyos. Now, kung sino ang nasa tamang interpretasyon, ang sa akin, sigurista ako. Okay, doon ako maniniwala sa pangkat o samahan na ang kanyang eksistensya nadugtong sa samahan ng mga apostol. Hindi yung samahan na huli ng
okay, huli nang nagsimula, katulad sa Jehovah's Witness at Felix Manalos INC, no? Bakit manalig tayo sa mga grupong iyan na ang mga grupong iyan hindi connected sa grupo ng mga apostol? Di ba? Okay. Hindi katulad sa Roman Catholic Church na ang mga obispo nito may historical evidence na connected sa mga apostol. Halimbawa, magbanggit tayo ng kahit na 2 obispo lang na disipulo ng isang apostol, no? Si Bishop Ignatius of Antioch, no? Bishop Ignatius of Antioch. Alam ito ng mga Iglesia ni Cristo dahil palagi nilang kino-quote ang sinabi ni Bishop Ignatius, yung pagtawag niya ng Catholic sa Iglesia ni Cristong tunay. Di ba? Sa sulat niya sa mga taga-Smyrnians, tinawag niyang Catholic ang Iglesia ni Cristong totoo. Na ito ang nagpapatunay na ang Iglesia ni Cristong totoo at Catholic Church ay iisa lang. Di ba? Dahil kung tawaging Catholic ang tunay na Iglesia ni Cristo, ibig sabihin, iisa lang ang Iglesia o simbahang ito. Katulad ko, tinawag akong Silbert, tinawag din akong Bobby, tinawag din akong Veritas. Hindi ako naging 3 taong magkaiba. Iisa lang ako, di ba mga kapatid at mga magulang? Tinawag akong Silbert, tinawag akong Bobby, tinawag akong Veritas. Hindi ako naging 3 tao. Iisa lang ako. Okay, alam ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, na ang Iglesia ni Cristong tunay, tinawag ito ni Bishop Ignatius ng Catholic. Therefore, conclusion, iisa lang pala ang Catholic Church, ang tinawag na Catholic Church at ang Iglesia ni Cristong tunay. Dahil ang tinawag na Catholic, iyon man ding sinimulan o tinatag ng Panginoong Jesucristo. So, nawala tayo sa logic kung sasabihin natin maging 2 magkaibang iglesia, ang Iglesia ni Cristong tunay at Catholic, nang dahil lang sa tinawag siya sa ibang description. Sa totoo lang, ang daming description sa iisang iglesia na tinatag o sinimula ng Panginoong Jesucristo. Tinawag itong Iglesia ng mga banal. Unang Korinto 14:33, tinawag itong Iglesia ng mga Hintil. Dahil may mga Hintil ang napasama o na-convert. Tinawag din itong Christians, mga Kristiyano, sa Book of Acts. Dahil talaga namang Christians ang yung naniwala sa turo o gospel ng Panginoong Jesucristo. Maraming description ito. Maraming katawagan ito kung pagbatayan natin ng Biblia. Di ba? Hindi lang iisa. Pero, iisa lang ang tinukoy, iisang simbahan, iisang pangkat, iisang samahan lang. Yung sinimula ni Kristo, mga kapatid at mga magulang. So, huwag kayong maniwala na kapag pangalanang o tawaging Catholic, ang Iglesia ni Cristong totoo, maging magkaibang 2 iglesia na ito. Iisa lang, mga kapatid at mga magulang. Ang hindi maganda, ang isang pangkat na tinawag sa pangalan ni Kristo, pero hindi si Kristo ang nagsimula o founder. Yung sinimula ni Felix Manalo, bakit pinangalan ng Iglesia ni Kristo? Na hindi si Kristo ang nagsimula sa pangkat o samahang ito. Malinaw na isang pandaraya ito, hindi pagsasabi ng totoo. Diba mga kapatid at mga magulang? I'm sorry, sasabihin ko ito. Dumami ang mga miyembro nito, mga kaanib nito sa kasinungalingan. Dahil akala nila Iglesia ni Cristo ang sinamahan nila. Pero sa totoo lang, Iglesia ito ni Felix Manalo. I hope hindi kayo magalit sa akin. Nagsasabi lang ako sa inyo ng totoo. Okay? Dahil ang tunay na Iglesia ni Cristo, yung sinimulan ni Cristo. Di ba? Hindi yung sinimulan ni Felix Manalo. Katulad ko, magsimula din ako halimbawa ng iglesia. Gamitin ko din ang pangalan na iyan, Iglesia ni Cristo, dahil nasa Biblia. Pero ako ang nagsimula. Matawag ba itong totoong Iglesia ni Cristo? Hindi. Dahil kung sino ang nagsimula, sino ang founder, dapat nakapangalan sa kanyang pangalan. Si Felix Manalo ang nagsimula, tapos pangalan ni Cristo ang gagamitin. Ano ba yun?
Ang dami pa naman na paniwala nila. I'm sorry, no? Natawa ako. No? Dahil very simple logic iyan, no? Mga kapatid. Pero ang daming nadaya. Ang daming sumama sa grupong ito nang dahil lang sa pangalan. Alam naman natin na hindi nagpapatunay ang pangalan o yung name tag. Dahil pwede itong kopyahin. Halimbawa, yung pera natin, kinokopya ang name tag sa totoong pera. Maging genuine na ba ang perang tanggap natin kung kinopya lang ito, hindi original? Mga kapatid at mga magulang. So, hindi pa tayo tapos sa paksang ito. Kung sino ba talaga ang totoong kinokomisyon ng Panginoong Jesucristo? Dahil may nakausap kasi akong hindi Katoliko, hindi ko lang papangalanan to respect him, na ang grupo nila tinawag kasing Commission of Christ. Yung CCF, no? Commission, ano ba yun? Christ Commission Fellowship. Pero, nag-research ako sino ang founder o nagsimula nito. At kailan? 1984 lang pala si Peter Tanchi ang nagsimula nito. Pero kung babasahin natin ng Biblia, ang totoong kinokomisyon ng Panginoong Jesucristo, yung sinimula ni Kristo. Una, mga apostol ang sinusugo niya, hindi si Peter Tanchi. Pasensya, ito ang totoo. Pero ang daming napaniwala nila na kinokomisyon daw ni Jesus Christ yung grupo ni Peter Tanchi na nagsimula noon lang 1984. No, pasensya, wala na akong oras. Itutuloy ko ito sa susunod na linggo, no? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tunay, natural at original. Kaway-kaway mga tito, tita. Kapansin ba ka? Ang lawas na to. Lahi na ang nilihukan karon. Lisod makatulog. Wala si ma'am? Wala po. Kaya ka, basing signs of body aging na. Tungkol kay kulang ang vitamin D3. Hindi kulang ang vitamin D3, take 40D. Na ay vitamin D that helps improve mobility, sleep, digestion, and reduce risks of age-related diseases. Russell. Hi, hello. Ng Armen. At James. Dayo. Bye. Ganina ni, sinyas ko ni mo kay gamit ako ko. Kusog kayo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot Katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM sa inyong mga radyo, 94.1 FM. Okay, as usual, ang makasama natin sa palatuntunang ito, ang ating mga kapatid sa technical side, kasama ang radyoman James Magtayo, so as with kasama ang radyoman Tax Ilumba, at ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon, ng ating station manager, kasama ang radyoman Edgar Dagumo, of course, with the whole, no? Sa lahat ng mga kasamahan sa RMN Dipolog, okay, staff ng RMN Dipolog, hindi na lang natin papangalanan ating paggalang sa kanilang lahat. And of course, ang ating ama sa ating Diocese of Dipolog, ang ating obispo, the Most Reverend Severo Caermari. Of course, kasama pa din, no, ang lahat ng mga kaparian na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral. Ating aking paggalang sa kanilang lahat. Sa inyong mga nakikinig ngayon sa radyo at nanood sa live streaming ng RMN Dipolog, paggalang ko din sa inyong lahat, mga Katoliko o hindi Katoliko. Okay, happy Lord's Day. At sana, okay, handa na kayo
sa ibang another segment, no? Sa ating palatuntunan, liwanag at mga sagot Katoliko. Ito pa din ang kapatid ninyo, kapatid na Silbert, no? Alias Veritas, ang servant, no? Ang sugo ninyo, okay, sa palatuntunan ito. Ano ba ang ating tatalakayin ngayon? Okay? Ang ating tatalakayin ngayon ang tungkol sa yung sino ang totoong kinokomisyon. Okay? Sino ang totoong kinokomisyon ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ba yung kinokomisyon? Yung binigyan niya ng authority sa pangangaral. Okay? Sino ang binigyan niya ng authority sa pangangaral? Dahil batay sa Biblia, okay, batay sa Biblia, hindi po lahat, no, ang binigyan ng authority sa ating Panginoon na maghahayag ng kaniyang mga salita. Importante po dito ang authority, mga kapatid at mga magulang. Bakit importante ang yung tinatawag nating authority principle o authority argument, no? Dahil tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Nang kahit na sino na lang ang magtuturo o mag-interpret sa Biblia, ang mag-uunawa sa Biblia, no? Ano ba ang nangyayari sa ating mundo ngayon kung ang pag-uusapan relihiyon o paniniwala? Tandaan natin, iisa lang ang ating Biblia. Iisa lang ang ating Biblia. Pero hati-hati tayo o hindi tayo nagkakaisa sa kung paano ituro itong iisang Biblia. Divided po tayo. Okay. May nagsabi sa akin na okay lang iyan, Veritas, dahil ang ating simbahang Katoliko mismo nagtuturo na yung tinatawag na unity in diversity. Ibig daw sabihin, kahit na hindi tayo nagkakaisa sa isang grupo, no? Pero iisa lang ang ating pinaniniwalaan ng Diyos. Diversity, ibig sabihin, iba-ibang pangkat, iba-ibang grupo, pero iisa lang ang pinaniniwalaan ang Diyos. Okay, yun ang salita o nasa isip ng nagsabi sa akin nito. Okay. At nag-reply ako, nag-response ako sa kanyang sinasabi. Okay. Okay. Naniniwala naman ako, no, sa sinabi ng catechism natin, yung tinawag na unity in diversity. Pero paliwanag natin kung ano ba ang ibig sabihin ng simbahan sa kaniyang aral tungkol sa unity in diversity. Ito ba ay unawaing iba-iba ang paniwala? Iba-ibang pangkat, then iba-iba din ang paniniwala, hindi katulad? May contradiction? Sa palagay ko, hindi. Dahil kung yun ang unawa natin na yung unity, pagkakaisa sa iba-ibang pangkat o unity in diversity, naniniwala akong hindi iyan ibig sabihin na hindi magkakaisa sa paniniwala. Dahil kung yan ang interpretation natin sa unity in diversity, lilitaw na sasalungat ito sa sinabi ng Apostol Pablo na iisa lang ang paniniwala. One faith. No?
Ephesians chapter 4, verse 4 to 5. Now, maaring pareho tayo ng sinasamba ang Diyos sa langit, pero ang ating paniwala sa Diyos dapat iisa, hindi salungatan. Dapat nagkakaisa tayo sa paniniwala. No? Ibig sabihin, yung unity in diversity na tinuro ng simbahan, katulad iyan sa simbahang Katoliko dito sa Pilipinas, may simbahan din sa Amerika, Catholic din, isang paniwala lang, no? Hindi nagsasalungatan. At isa lang ang yung tinatawag nating kinikilalang universal pastor, yung tinawag nating representative of Jesus Christ, na sa ating paniwala yung tungkulin ng Santo Papa. Dahil yung tungkulin ng Santo Papa, ito ang tungkulin ni Pedro na direktamenteng kinokomisyon ng Panginoong Jesucristo na tatrabaho sa kaniyang gawaing pagka-universal pastor. Yung sinabihan niya si Pedro, Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Ito ang tungkulin ni Pedro na si Kristo o ang Diyos mismo ang gumawa, na ito ang dapat pagkakaisahan natin, ang tungkuling ito. At sa napag-alaman natin, only the Roman Catholic Church ang sumunod nito. Di ba? Dahil malinaw naman kung unawain natin ng tama ang sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro sa Juan 21:15 hanggang 17, ang linaw. Pinahiwatig ni Kristo na si Apostol Pedro ang gagawa sa tungkuling chief pastor o universal pastor. Si Kristo ang pinakaulo o pinaka-chief dahil siya ang founder at maari ding tawaging siya ang hari. Pero, ito ang pero, sino ang tatrabaho sa kaniyang pagka-visible pastor? Dahil dito sa lupa, may visible pastor, kailangan na yan. No? Katulad sa Matandang Tipan, sa Old Testament. Kahit na ang Diyos sa langit ang pinakaulo, pinaka-highest, pero may representative siya dito sa lupa. Yung tinawag nating visible pastor o visible shepherd o yung representative ng Diyos. Katulad ni Moises, no? Sa Exodo Kapitulo 7, versikulo 1, Exodo 7, versikulo 1, sinabihan ng Diyos si Moises na, Moises, gawin kitang parang Diyos sa harap ni Paraon. Sa ibang salin, Moises, gawin kitang Diyos sa harap ni Paraon. Hindi ito unawaing maging Diyos na sa uri ang si Moises, no? Ang ibig lang sabihin ng Diyos na ginawa siyang representative dahil siya ang magsasalita sa salita galing sa Diyos. Di ba? Yun, para siyang Diyos dito sa lupa. Ginawa siyang parang Diyos dito sa lupa, hindi ibig sabihin na maging Diyos na sa uri si Moises na hindi na siya, wala na siyang kamatayan, spiritus na siya, o yung lahat na kalikasan ng Diyos. No? Hindi po ibig sabihin na lahat ng kalikasan ng Diyos nasa kay Moises na. Ang ibig sabihin lang sa sinabi ng Diyos kay Moises sa Exodus 7:1 na Moises, gawin kitang Diyos sa harap ni Paraon, ibig sabihin lang nito, ginawa siyang representative sa Diyos. Dahil ang mga sasabihin niya, ang mga sasalitain niya, okay.
galing sa Diyos, no? Mga kapatid at mga magulang. So yun, no? Oh. So kahit na ang Diyos ang pinakaulo o pinaka-head, nandoon siya sa langit, magpili pa rin siya ng makitang head dito sa lupa, yung tinawag nating visible head, katulad ni Moises. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Ganon din pagdating ng New Covenant. Si Jesus Christ ang pinakaulo dahil siya ang king, siya ang hari. Pero may representative siya. Katoliko lang ang nagtuturo nito. Baka iisipin ninyo, okay, gawa-gawa lang ang aral na iyan. Hindi iyan mabasa sa Biblia na may representative si Jesus Christ dito sa lupa. Hindi naman sinabi o hindi naman inaral o tinuro ng simbahang Katoliko na mabasa litra por litra ang salitang representative. Katulad lang ito sa salitang Trinity. Okay, totoong hindi mabasa ang salitang Trinity sa loob ng Biblia, pero ang ibig sabihin nito nasa Biblia ay yung paniwalang iisang Diyos sa tatlong persona. Dahil Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo. Pero hindi sila tatlong Diyos, kundi iisa lang. Pinahiwatig ito ng Panginoong Jesucristo sa Juan 10:30 nang sinabi niya, ang Ama at ako ay iisa. Malinaw naman na hindi iisa sa persona dahil iba naman ang Ama, iba naman ang Anak. So ang ibig sabihin sa pagkaisa nila, isa yung nature nila o kalikasan nilang Diyos. Iisa lang. Yun. At sa pagbantay ng tupa, nagkakaisa sila. Shepherding the flock. Ang Iglesia ni Cristo, ni Felix Manalo at Jehovah's Witness, sabi nila, nagkakaisa lang daw si Cristo at ang Ama sa pag-shepherd sa flock, yung pagbabantay sa tupa. Hindi po sinabi sa Biblia na sa pagbantay lang sa tupa o yung tinawag nating shepherding the flock, nagkakaisa ang Ama at Anak. Hindi po sinabi sa Biblia na sa ganong paraan lang sila nagkakaisa. Hindi po ganon. Walang sinabi ang Biblia, no? Dagdag na aral iyan, no, sa Christianity kung sabihin nating nagkakaisa lang ang Ama at Anak sa pagbantay sa tupa o yung shepherding the flock. Hindi po sinabi na sa ganiyang paraan lang sila nagkakaisa. Hindi po ganon. Walang the word only. One sila sa shepherding the flock. No? At sa Catholic interpretation, aral o turo, pati sa kalikasang Diyos, iisa sila. Dahil hindi naman natin ma-disregard o ma-deny ang divinity of Jesus Christ, ang klarong-klaro sa Biblia. Hebrews chapter 1 verse 8. Juan 1:1 pa lang. Sinabi na ang word na personal word of God. Diyos ang sinabi. At ang Ama, Diyos din, pero hindi ito unawaing dalawa na o tatlo na ang Diyos dahil may sinabi si Kristo, iisa lang kami. Pero hindi tinukoy niya sa persona, kundi sa pag-shepherd sa flock o pagbantay sa tupa at sa kalikasang Diyos dahil iisa lang ang Diyos. Now, kung sino ang nasa tamang interpretasyon, ang sa akin, sigurista ako. Okay, doon ako maniniwala sa pangkat o samahan na ang kanyang eksistensya nadugtong sa samahan ng mga apostol. Hindi yung samahan na huli ng huli ng nagsimula katulad sa Jehovah's Witness at Felix Manalo's INC. Bakit manalig tayo sa mga grupong iyan na ang mga grupong iyan hindi connected sa grupo ng mga apostol? Di ba? Okay. Hindi katulad sa Roman Catholic Church na ang mga obispo nito may historical evidence na connected sa mga apostol. Halimbawa, magbanggit tayo ng kahit na 2 obispo lang na disipulo ng isang apostol. No? Si Bishop Ignatius of Antioch. No? Bishop Ignatius of Antioch.
Alam ito ng mga Iglesia ni Cristo dahil palagi nilang kino-quote ang sinabi ni Bishop Ignatius, yung pagtawag niya ng Catholic sa Iglesia ni Kristong tunay. Di ba? Sa sulat niya sa mga taga-Smyrnians, tinawag niyang Catholic ang Iglesia ni Kristong totoo. Na ito ang nagpapatunay na ang Iglesia ni Kristong totoo at Catholic Church ay iisa lang. Di ba? Dahil kung tawaging Catholic ang tunay na Iglesia ni Kristo, ibig sabihin, iisa lang ang Iglesia o simbahang ito. Katulad ko, tinawag akong Silbert, tinawag din akong Bobby, tinawag din akong Veritas. Hindi ako naging tatlong taong magkaiba. Iisa lang ako, di ba mga kapatid at mga magulang? Tinawag akong Silbert, tinawag akong Bobby, tinawag akong Veritas. Hindi ako naging tatlong tao. Iisa lang ako. Okay, alam ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, na ang Iglesia ni Kristong tunay, tinawag ito ni Bishop Ignatius ng Catholic. Therefore, conclusion, iisa lang pala ang Catholic Church, ang tinawag na Catholic Church at ang Iglesia ni Kristong tunay. Dahil ang tinawag na Catholic, iyon man ding sinimulan o tinatag ng Panginoong Jesucristo. So, nawala tayo sa logic kung sasabihin nating maging dalawang magkaibang iglesia ang Iglesia ni Kristong tunay at Catholic nang dahil lang sa tinawag siya sa ibang description. Sa totoo lang, ang daming description sa iisang iglesia na tinatag o sinimula ng Panginoong Jesucristo. Tinawag itong Iglesia ng mga banal. Unang Korinto 14:33, tinawag itong Iglesia ng mga hintil. Dahil may mga hintil ang napasama o na-convert. Tinawag din itong Christians, mga Kristiyano, sa Book of Acts. Dahil talaga namang Christians ang yung naniwala sa turo o gospel ng Panginoong Jesucristo. Maraming description ito. Maraming katawagan ito kung pagbatayan natin ng Biblia. Di ba? Hindi lang iisa. Pero iisa lang ang tinukoy, iisang simbahan, iisang pangkat, iisang samahan lang. Yung sinimula ni Kristo. Mga kapatid at mga magulang. So, huwag kayong maniwala na kapag pangalanang o tawaging Catholic, ang Iglesia ni Kristong totoo, imaging magkaibang dalawang iglesia na ito. Iisa lang, mga kapatid at mga magulang. Ang hindi maganda, ang isang pangkat na tinawag sa pangalan ni Kristo, pero hindi si Kristo ang nagsimula o founder. Yung sinimula ni Felix Manalo, bakit pinangalan ng Iglesia ni Kristo? Na hindi si Kristo ang nagsimula sa pangkat o samahang ito. Malinaw na isang pandaraya ito, hindi pagsasabi ng totoo. Diba mga kapatid at mga magulang? I'm sorry, sasabihin ko ito. Dumami ang mga miyembro nito, mga kaanib nito sa kasinungalingan. Dahil akala nila Iglesia ni Kristo ang sinamahan nila, pero sa totoo lang, Iglesia ito ni Felix Manalo. I hope hindi kayo magalit sa akin, nagsasabi lang ako sa inyo ng totoo. Okay, dahil ang tunay na Iglesia ni Kristo, yung sinimulan ni Kristo. Di ba? Hindi yung sinimulan ni Felix Manalo. Katulad ko, magsimula din ako halimbawa ng iglesia. Gamitin ko din ang pangalan na iyan, Iglesia ni Kristo, dahil nasa Biblia. Pero ako ang nagsimula. Matawag ba itong totoong Iglesia ni Kristo? Hindi. Dahil kung sino ang nagsimula, sino ang founder, dapat nakapangalan sa kanyang pangalan. Si Felix Manalo ang nagsimula, tapos pangalan ni Kristo ang gagamitin. Ano ba yun? Ang dami pa namang napaniwala nila. I'm sorry, natawa ako. Dahil very simple logic iyan, mga kapatid. Pero ang daming nadaya. Ang daming sumama sa grupong ito nang dahil lang sa pangalan. Alam naman natin na hindi nagpapatunay ang pangalan o yung name tag. Dahil pwede itong kopyahin. Halimbawa, yung pera natin. Kinokopya ang name tag sa totoong pera. Maging genuine na ba ang perang tanggap natin kung kinopya lang ito, hindi original? Mga kapatid at mga magulang. So, hindi pa tayo tapos sa paksang ito. Kung
Sino ba talaga ang totoong kinokomisyon ng Panginoong Jesucristo? Dahil may nakausap kasi akong hindi Katoliko, hindi ko lang papangalanan to respect him, na ang grupo nila tinawag kasing Commission of Christ. Yung CCF, no? Commission, ano ba yun? Christ Commission Fellowship. Pero nag-research ako sino ang founder o nagsimula nito. At kailan? 1984 lang pala si Peter Tanchi ang nagsimula nito. Pero kung babasahin natin ang Biblia, ang totoong kinukomisyon ng Panginoong Jesucristo, yung sinimula ni Kristo. Una, mga apostol ang sinusugo niya, hindi si Peter Tanchi. Pasensya, ito ang totoo. Pero ang daming napaniwala nila na kinukomisyon daw ni Jesus Christ yung grupo ni Peter Tanchi na nagsimula noon lang 1984. No, pasensya, wala na akong oras. Itutuloy ko ito sa susunod na linggo, no? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.